dakilang biyayang pangako niya sumilay na. Sinauna mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya sumilay na. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, binuksan ng Panginoong Hesukristo ang bibig at tainga ng lalaking utal at bingi. Si Hesukristo ang mukha ng awa ng Diyos. Hilingin natin na habang pinagagaling niya tayo mula sa mga sakit na pisikal, lalong-lalo na sa COVID, at espiritual, matutunan din nating maging mga mukha ng awa ng Diyos at sa gayoy, maging mga tanda tayo sa ating kapwa ng kaharian ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, totong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos,
anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklong sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsasampalataya sa anak mong si Jesucristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag, aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig, at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi
ay itinataas. Ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas, pinipigil niya. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bilang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ang isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara, at isa namang dukha na panay sulsi ang damit. Kung asikasuhin ninyong mabuti yaong magara ang damit at sabihin sa kanya, dito kayo maupo, at sabihin naman sa dukha, tumayo ka na lang diyan, o kaya'y sa sahig ka na lang maupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Tingnan ninyo, mga kapatid kong minamahal, hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ipinangaral ni Jesus ang pag-ari ng Diyos. Sakit ay Kaniyang ginamot. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagturo sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kaniyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita ng malinaw.
Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang naggilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ephata, ibig sabihin, mabuksan. Ito po ang mga salitang ginamit ni Jesus para mapagaling ang isang lalaking bingi. Pero kakaiba ang pamamaraan ng pagpapagaling ni Jesus sa ating ebanghelyo dahil mayroong dalawang aspetong ipinakita si Jesus. Una, matapos ni Jesus ilayo sa karamihan ang bingi, isinuot niya ang kanyang daliri sa tainga nito, lumura at hinipo ang dila. Ito yung aspeto ng pagpapagaling na nagmula kay Jesus. Siya mismo yung kumilos, siya mismo yung gumawa ng paraan para mapagaling ang lalaking bingi. Pangalawang aspeto, bago sinabi ni Jesus ang salitang Ephata, siya ay tumingala sa langit. Tumingala at nagbuntong hininga. Dito, ipinapakita yung pangalawang aspeto ng pagpapagaling. At ito, yung nagmula sa Diyos Ama. Hindi lahat galing kay Jesus, kundi higit sa lahat, galing sa kapangyarihan at kagustuhan ng Diyos Ama. Dalawang aspeto, pamamaraan ni Jesus at pamamaraan ng Diyos Ama. Ang gandang makita na bilang mananampalataya, anumang klase ng pagpapagaling ng kahit na anong sakit, lagi itong may dalawang aspeto. Ang pamamaraan natin at pamamaraan ng Diyos. Pero mauunawaan mo lang ito kung ikaw ay isang mananampalataya. Hindi lahat nakakaunawa ng dalawang aspetong ito sapagkat hindi naman lahat naniniwala sa Diyos. Hindi naman lahat kumakapit sa Diyos. Merong iba, naniniwala lang sa sariling galing. Naniniwala lang sa sariling lakas. At naniniwala lang sa sariling pamamaraan. Totoo, kailangan po natin ng doktor at siyensya para tayo ay gumaling sa sakit. O wag na tayong lumayo. Ito na lang COVID. Kailangan natin ng tulong ng siyensya. Kailangan natin ng tulong ng tao. Bukod sa medisina at bakuna, may mga ekspertong tao tayong kinukonsulta. At ito yung pamamaraan natin. Pamamaraan ng tao. Kailangan ito. Kaya kailangan nating sundin ang sinasabi ng mga eksperto. Kailangan nating pakinggan ang mga nadidiskubre at mga payo at pamamaraan ng tao. Pero, hindi po maiaalis ang pangalawang aspeto kung saan paraan naman ng Diyos ang kumikilos. Dahil tandaan, at kahit tignan, hindi lahat ng nabakunahan o ginamot ng medisina ay gumaling.
Marami dito, hindi natin maipaliwanag. Kahit mga eksperto, hindi alam kung paano o alam na lang na ito'y milagro. Hindi natin maitatanggi na kailangan natin ang pamamaraan ng Diyos. Kailangan natin ng dasal. Kailangan nating kumilos para kumilos ang Diyos. Kailangan natin ang paraan ng Diyos. Katulad na lang ng sakit na tinutukoy ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa. At ito, ang sakit na walang iba kundi ang kasalanan. Sakit ang kasalanan dahil marami ang sinisira nito. Hindi lang pisikal na pangangatawan, kundi pati na ang espiritual. Kaya't walang ibang makapagpapagaling ng sakit na kasalanan kundi ang Diyos. Dahil tanging ang pagpapatawad na manggagaling sa Diyos ang tanging kagalingan ng kasalanan. Hindi ibig sabihin, hininto mo na ang paggawa ng kasalanan, wala na sa iyo yan. Dahil hanggat hindi napapatawad ito ng Diyos, patuloy itong nasa tao. Kaya ang sakit ng kasalanan, walang ibang makapagpapagaling, kundi ang kapatawaran ng Diyos. Kaya nga, ang paalala ni Propeta Isaías, huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating ang Panginoong Diyos. Ito yung mga makapangyarihang salita sa ating mga makasalanan, sa lahat ng ating mga takot, sa lahat ng ating mga alinlangan na isuko ang ating mga kasalanan. Ang sinasabi sa atin, huwag matakot. Lakasan mong loob. Darating ang Panginoon. Pero gaya ng ibang sakit, kahit ang kasalanan ay may aspeto ng pagpapagaling na gawa natin, gawa ng tao. Ito yung sinasabi ni Santiago sa ating ikalawang pagbasa na pwedeng gawin ng tao para magamot ang kasalanan. Sabi ni Santiago, huwag magtatangi ng tao. Ibig sabihin, huwag mananakit, huwag hahatol, at huwag gagawa ng masama sa tao. Kaya hindi lang Diyos ang makapagpapagaling ng sakit ng kasalanan, dahil may magagawa tayo para ito ay maiwasan. Ang kasalanan, magagamot ng Diyos. Pero ang tao, may magagawa para maiwasan ang kasalanan. Sa anumang aspeto o anumang sakit, bilang mananampalataya, meron itong dalawang aspeto ng pagpapagaling. Ang pamamaraan natin at pamamaraan ng Diyos. Hindi ito pagpipilian. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, bahala na ang Diyos. Gagawin ko lang ang lahat, bahala na ang Diyos. Hindi. Kailangan ikaw din kumilos. Hindi naman pwedeng wala ring Diyos. Dahil hindi talaga tayo gagaling. Ang pamamaraan ng tao ang kailangan. Kailangan natin higit sa lahat ang pamamaraan ng Diyos. Ephphatah, buksan ang tainga. Sana ito yung marinig ng lahat ng tao. Ito yung marinig ng ating pamahalaan na para mapagaling tayo sa sakit na kinakaharap natin. Kailangan dalawang aspeto. Pamamaraan natin bilang tao at pamamaraan ng Diyos. Again, hindi natin kailangan mamili, kundi parehas na kailangan natin.
Anumang sakit, hindi lang gamot at doktor ang makasasagot dahil kailangan natin ng pamamaraan ng Diyos na kahit kailan walang makakagawa at makakaunawa ng lubos. Amen. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos tamang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, tamang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, dumulog tayo ng kagalingan sa mapagpagaling na kamay ng Diyos. Buksan nawa niya ang ating puso't isipan upang sa ating paggaling, magsilbi rin tayong kagalingan para sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Ating idalangin at sambitin, Ama namin, hilumin mo kami. Ama namin, hilumin mo kami. Magsilbi nawang instrumento ng pagpapagaling ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng mga mabubuting gawang makapagmumulat sa pagkabulag ng mundo. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Buksan nawa ng mga pinuno ng ating pamahalaan ang kanilang puso't isipan upang mabigyang pansin ang mga mahihirap, gayon din ang panaghoy ng inang kalikasan. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Maging bukas nawa ang puso ng bawat Kristiyano na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal upang makasumpong ng paggaling at kapatawaran. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Maramdaman nawa ng mga taong nagdurusa, hatid ng salot ng COVID-19, ang kagalingan at pagliligtas ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel at ang lahat ng mga banal, ang mga kapatid nating yumao sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Kailangan natin ang Diyos, hindi lang pamamaraan ng tao. Kaya't sa katahimikan, ating ilapit sa Kanya ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Ama, hilumin mo ang iyong bayang dumudulog sa iyo. Madama nawa namin ang kaganapan ng iyong pagpapagaling upang makapamuhay kaming na may sigla habang naglalakbay patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na anak mo at aming Panginoon. Amen. Paghahanda ng alay ay narito pon. Ang alak at tinapay dala sa altar mo. Aniyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan aming
tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming may alay, at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayoy ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin na magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banhal ka, buong may kapal, banhal ang iyong pangalan, banhal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalong-lalo na si Gloria, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag. Bigyang paningin ang mga bulag, dalhin ang nasa dilim sa may liwanag. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami ay makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming mga sarili, para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
santosan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre